Dumiretso ako sa aming opisina bago nagtungo sa site. Araw ng pagre-report, kaya obligadong pumunta muna ako ron. Habang daan ay nagbalik tanaw ang mga eksena sa aking isipan. Ang magkasama, ang dalawang dalagang naangkin ko at nagseselosan pa. Natatawa ang aking konsensya. Ngunit sa kabila nito'y nasa isang sulok pa rin ng aking isipan ang tumawag kanina at si Mrs. ang nakasagot. Bihira akong tawagin sa pangalan o sa palayo man lamang ng aking asawa at alam ng mga kalalakinan na pag tinawag kami sa pangalan at hindi sa pangalang pag-irog ay may pangamba na. Ganoon ang aking nararamdaman, kinabahan. Kahit nagmadali akong tumungo sa opisina upang tanungin si Jean kung anong sinabi niya sa kanya ni Mrs. matapos siyang tumawag. Kung tutuusin ay madali lang naman magpalusot. Total, hindi ko naman talaga naangkin si Miss Jean. Pero ang tiwala ni Mrs. ay mahirap kalaban. Sa mga pribilehiyo niyang ibinibigay sa akin ay wala na akong mahihiling pa. Good morning, sir. Bati ng aming security guard. Tumango lamang ako bilang bati. Sir? Andyan nga pala yung bisita niyong yung ahente. Dugtong pa ni Manong Guard. Lalo akong kinabahan dahil totoo ngang may tumawag at may ahenteng naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Magagalit ba ako o maawa? Bakit naman kasi tumawag ng madaling araw? Marahan kong binuksan ang pintuan ng conference room. Nabigla ako sa aking nakita. Good morning, sir. Nice to see you again. Bati ng ahente. Nakipagkamay sa akin at kinamayan ko naman bilang isang profesional. Nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib. Napakabuti talaga sa akin ng tadhana na madalas akong paglaruan. Halos hindi na tumibok ang aking puso. Kanina lamang ay dahil sa kaba. Ang naghihintay na ahente ay si John, ang kakompetensya sa produkto ni Jean. Oh, Mr. John, naligaw ka. Masayang bati ko. Ano ang balita? Tugtong ko pa. Sir, sorry pala. Naabala kita kanina. Si Mrs. mo yata yung sumagot. Sagot pa niya. Dito ay nasigurado ko na talagang hindi si Miss Jean ang nakausap ni Mrs. Pero hindi pa rin clear kung bakit ako tinawag na Bogs ni Mrs. na dati ay balagi naman babes. Wala yun. Wika kong muli. Nag-resign na pala si John at ibang produkto na ang ino-offer niya. Wala nang kakompetensya si Jean. Nag-usap kami at mga isang oras din ang lumipas ay natapos na ang demo niya. Pumalik muna ako sa room upang magpalipas ng oras. Makapanahali pa naman ako tutulak papuntang site. At habang nagpapahinga at nakataas pa ang aking paa ay nagbalik tanaw na ako sa mga nakaraan. Hindi ko alam kung bakit nasagi ng aking memorya ang unang pagkakataon kung saan natikman ko ang aking magandang hipag. The first time na lumapat ang kanyang malambot na palad sa aking katawan habang siya ay ginagabayan ng aking asawa. Ang unang pagkakataon na mahaplos ko ang maputi at makinis niyang katawan. Ganon din ang unang beses na pinasaya ako ni Catherine. Ano ito? Naisip ko siguro na dahil sa mga sinabi sa akin ni hipag nitong mga nakaraang araw na paano na kapag may boyfriend na siya. Ang tanging na pagpagaan ng loob ko ay ang sinabi niyang pwede pa rin naman kaming magniig kahit na may boyfriend o asawa na siya. Nanambalik din ang imahe ng katawan ni Karina sa aking isipan. Ang malapor sila ng kutis ng dalaga na napakasarap halikan. Halos nag-daydreaming ako ng mga oras na yon at nakakaramdam ng kakaibang init na ibinalik ang nakaraan. Nagring ang aking sipi na bumasag sa aking momentum. Hello babes, sagot ko. Bogs, uwi ka na. Malambing na tinig ni Angel. May schedule pa ako sa hapon nung araw na yon.
Subalit mukhang nag-iinit ang aking asawa. Dati niya nang ginagawa ito. Ang tumawag sa akin habang nasa oras ng trabaho. Sinabi ko sa kanya na uuwi na din ako pero babalik din sa site dahil kailangan ako doon. Nagkasundo naman kami at tumulak na ako sa parking area. Dahil sa init ko, ay iniwan ko ang aking trabaho. Maangkin lang ang aking asawa. May pasok pa kasi siya muli mamayang gabi. At hindi kami magkakaroon ng oras para sa bagay na yon. Nitong nakarang araw, siguro ay sabik na din siya. Tanghaling tapat ay naghahanap ng kamunduhan. Hi Kuya Bogs, kumain ka na? Wika naman ni Karina nang tawagan niya ako habang nasa traffic, pauwi ng kondo. Uy, Karina, kumusta? Napatawag ka? Baka mahuli ka uli ni Kat? Sagot ko naman, Kuya, you know me naman hindi ba? I don't make things na sasabit ako. Ikaw talaga? Maliwanag naman ito. Break time daw niya at hindi niya kasama pa si Hipag. Kaya nakatawag siya sa akin. Pero bakit kaya ito tumawag? Bakit ka napatawag? Tanong ko. I just want to make sure na okay ka lang, may kuya. Masayang wika niya na may halong lambing. Ang mga tinig pa lamang niya ay talaga namang nagpapabugso ng pagnanasa ko. Tumagdag ito sa pagnanasa ko sa aking asawang naghihintay na sa aming kondo. Pauwi ako eh. Doon din ako kakain. Alam mo na, tumawag si Ate Angel mo. Wika ko pa, ang hilig talaga ni ate. Natatawang wika nito. I wonder if possible kayang makasama ako sa pagniniig nyo. Natatawa at pilyang tugon ni Karina. Naisip ko din na posible nga ito, pero sa mababang porsyento lamang. Kumibot ang aking mga ugat sa aking katawan nang isipin ko ang suhestyon ni Karina. Maaring gagawa ito ng plano upang matupad ang pantasya niya. Why not? Sabi ko sa isip ko at napangiti na lamang. Babes, hanap ko sa aking asawa pagpasok ko sa unit namin. I'm here, Bogs. Sigaw niya na ang tinig ay nasa kwarto namin. Naabutan ko si Angel na nakahiga sa kama. Wala itong suot na anumang saplot at nakahiga sa kama. Sinunggaban ko kaagad siya dahil sa init na aking nararamdaman. Bogs, wika ng aking asawa. Sa madami naming pagkakataon ay muli niya akong tinawag sa aking palayaw. Babes, tanong ko lang, bakit Bogs na ang tawag mo sa akin? Tanong ko sa aking asawa at tumigil sa paghalik sa kanya. Pero hawak ko pa rin ang kanyang magandang muka. Napansin mo din pala, natatawang wika nito. Well, I find it much sexy than babes. Natatawang paliwanag niya at tinatak ako upang halikan. I don't know, but calling you with your name than our usual endearment ay lalong nagpapainit sa akin. Bogs, natatawa pa niyang wika at parang may iba kong kasiping. Pagtatapos niya, medyo napasimangot ako sa idea ni Mrs. What? Iniisip niya na may kasiping siyang iba? Masungit kong tanong. No, Bogs. You don't get it. It's like our first time always. Noong bago pa lang tayo, babes na ang tawag mo sa akin. Hindi naman diba? And to be clear, ayoko ng ibang lalaki. Ikaw lang, Bogs. Paliwanag niyang muli. Akala ko'y magiging maharot na ang aking asawa. Buti naman at hindi. Siniil ko siyang muli ng halik. Pinasaya ko siya ng mabuti na parang first time namin. Naalala ko noon ay nahihiya pa siya dahil first time din niya sa akin. Una ko natikman ang aking asawa. Nakalikha na ng ingay ang aking asawa dahil sa ginagawa kong pagpapasaya sa kanya. Bogs, ikaw naman ang mahiga. I'll do the rest. Wika niya.
Sumunod naman ako at nahiga sa kama. Nagtaka ako kung bakit bumaba naman siya at tumungo sa drawer. Nagulat ako nang ilabas niya ang lotion. Ipinahid niya ang lotion sa katawan niya. "Ready?" tanong niya. Nakangiti akong tumango at umakyat siya sa kama. Makindabang kutis niya dahil sa lotion na inilagay. Ayos talaga ang aking asawa. May bago na naman kaalaman. Naglapat na ang aming mga katawan. Ang asawa ko ang nagtatrabaho para sa amin that time. First time ginawa ni Angel ito sa akin, ang body massage. Literal na body massage dahil ang katawan niya mismo ang pinagmamasahe sa akin. Nag-enjoy ako sa ginagawang pag-angkin sa akin ng aking asawa. Halos marating ko na ang kasukdulan dahil sa kanyang ginagawa. Sinabihan ko siyang ako naman na magtatrabaho, ngunit umiling siya. Siya daw ang boss at ako ay alipin lamang. Natawa na lamang ako sa sinabing iyon ni Mrs. Ang hilig talaga ng aking asawa. Nakatapos kami. Hindi na siya humingi pa ng isang round dahil alam niyang may appointment pa ako. Nagpahinga kami saglit sa ibabaw ng makasaysayang kama. Gusto ko sana siyang tanungin sa kanyang pantasya dahil siya ay naibigay niya na sa akin ang aking pantasya, ang makatrisam namin si Hipag. Pero natatakot akong marinig ang sa kanya dahil baka trisam din ang gusto niya, ngunit sa ibang lalaki. Tawagin man ako makasarili ay hindi ko kayata kayang makitang inaangkin ng iba ang aking mahal na asawa. Hindi ko na lang itinuloy ang aking pagtatanong at hayaan na lamang ang tadhanang tumukwas nito. Matapos mag-shower ay bumalik na rin ako sa aking trabaho. Masaya kong iniwan ang aking asawa. Sa loob ng sasakyan ay naisip kong muli ang maaring pantasya ng aking asawa. Subalit, hindi ko pa rin ma-imagine kung pwede nga ito. Sa aking sarili ay ayokong maangkin ng iba si Mrs. At isa pa, kapag tinanong ko siya kung gusto niyang maangkin siya ng iba, ay baka sabihin niyang kalad ka rin siyang babae at ma-open pa. Kinalimutan ko na lamang ang ideyang yon at nakatulong ang pagtawag kong muli sa kaibigan ni Hipag. Napindot ko na lamang ang aking CP at si Karina kasi ang huling tumawag. "Hello?" Wika ko. "Mamaya na lang. Ditong Hipag mo eh." Pabulong na sagot ni Karina sa akin. Ibinaba ko na lang ang tawag. Ilang saglit pa ay tumawag muli sa akin si Jean. "Hello?" Sagot ko. "Sir, mukhang iniiwasan mo ko ha." Wika ng dalaga. "Ha? Saan?" Pagtataka ko. "Kanina sir sa parking tinawag kita." Sagot niya. Siguro ay dahil sa mga iniisip ko kanina, kaya hindi ko na malayang may tumatawag pala sa akin. Tinanong ko siya kung bakit at sabi lang niya, yun nga, hindi ko daw siya pinansin. "O, kailan ba tayo magmomotel?" Biro ko kaagad sa kanya. "Are you sure, sir?" Sagot niya. "Ikaw, hindi ka ba nabitin last time? We almost did it." Wika kong muli. Natawa na lamang siya at sinabing hindi daw siya nabitin dahil itinuloy naman daw niya. Alam ko kung anong tinutukoy niya. "Ay, ganon? Paano naman ako?" Ang sabi ko pa, kanina sana. Kaso, hindi mo naman ako pinansin. Sabi din niya. "Are you free after 1 hour?" Tanong ko sa dalaga. Nagkasundo kami. Hindi ko alam kung bakit naipilit kong makipagkita kay Jean. Kahit nakatatapos lamang naming magniig ng aking asawa, ay inasam ko kaagad na maangkin ang ibang babae. Nagkita kami ni Jean sa construction site kung saan ako nagtungo. Kainitan ng araw ay nakikipag-niig naman ako. Sabi ko sa aking sarili. Nagtataka ako sa aking nakita. Iba ang sasakyan ni Jean at sa passenger side siya bumaba. May driver na kaya siya? "Hi sir." Bati niya nang magkita kami. "Ikaw ha,
Suplado mo? Natatawang biro pa niya sa akin. Hindi naman. May kasama ka yata? Tanong ko at tinuro ko ang kotse sa labas. Sir, boyfriend ko nga pala. I took your advice kasi to have one. Actually, kaya kita tinatawag kanina dahil nga ipapakilala ko sa'yo. Halos nanlumo ko sa paliwanag ng dalaga. May dabantay na pala siya at mukhang hindi ko na talaga matitikman ang magandang ahente. Akala ko pa naman makaka-score ako sa'yo. Pero ko na may halong katotohanan. Ikaw talaga sir ha. Pero napasaya naman kita kahit nabitin. Pabulong pang sagot niya. Parang wala lang kay Jean ang ginawa niya sa akin na pagpapasaya at mukhang hindi big deal sa kanya. Anyway sir, eto nga pala. Sabay abot sa akin ni Jean. Regalo daw ng kumpanya nila dahil sa mga project na ibinigay ko nitong nakaraan. Sir, paano? Hindi na ako magtatagal. Alam mo na. Sabay kindat pa nito. Don't worry sir. Magkapit-bahay lang naman tayo. Pahabol pa niya. Akma na nga alis si Jean ay pinigilan ko ito. May papakita nga pala ako. Saglit sa itaas. Wika ko. Kunwari ay may ipapakita ko sa taas ng bahay. Dinala ko si Miss Jean sa taas kung saan patapos na ang isang kwarto. Sumama naman ang dalaga at tila nagtataka. Nagiinit kasi ako ng husto at first time ko tong madama at unang beses ding may hinatak akong babae. Ito nga pala yung room. Wika ko sa kanya. Pinakita ko ang isang sample unit. Apartment ang project ko noon. Gusto mo ng sideline? I-advertise mo ito sa mga buyer. Parang real estate agent kita. Okay? Wika ko. Oh sure sir. Basta ba magandang porsyento ko eh. Sagot naman niya. Natitigan ko si Jean. Hindi ko na inisip na may boyfriend na siya dahil sa isip ko'y dapat matikman ko na ito bago mahuli ang lahat. Nakita niyang nakatitig na naman ako sa kanya. Ikaw sir ha. Nakangiting sabi niya. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sinunggaban ko na si Jean at lumaban naman ito ng halikan. Alam kong delikado ang aking ginawa. Maari kasing may pumasok na trabahador that time. Kumalas si Jean at nagtatakang nakatitig sa aking mga mata. Sir wait, nasa ibaba lang ang boyfriend ko. I think this is not the right time. Pasigaw nitong sagot. Shh, we don't have any time left. Lagi na lang tayo nabibitin. Sagot ko naman. Sir, may boyfriend na ako. You had your chance before. Sagot ni Jean na parang naiiyak na. Aminado akong pinalagpas ko ang chance ko dati. Ngunit parang kakaibang init ng aking katawan nang malaman kong may boyfriend na siya. Binitiwan ko si Jean, pinabayaan ko at hinayaan kong aalis na siya. Hindi gumalaw ang dalaga. Nakatitig pa rin ito. Okay sir, since nabitin ka last time and alam kong malaki ang utang na loob ko sa'yo, sagot ni Jean. Lumapit sa aking muli at nagulat na lang ako nang bigla kong pasayahin ng dalaga. Sir, just to clarify, pagpapasaya lang ang kaya kong ibigay sa'yo. This time, sana maintindihan niyo po. Paliwanag ni Jean habang nakatingin sa akin. Marahil ay may boyfriend na nga ang dalaga kaya tinanggap ko na lamang kung anong kaya niyang ialok. Umupo ako sa silya at inakay ko ang dalaga. Sumunod naman siya. Nalimutan ko kasing buksan ng aircon, kaya't maging ako man ay pawisan na. Pag-upo ko pa lamang ay inumpisahan ng muli ng dalaga. Nasilip ko muli ang kanyang magandang cleavage. Pwede ko bang mahaplos ang mga yan? Tanong ko sa aking ahente. Sure sir, huwag mo lang lulukutin ang aking damit ha. You can do whatever you want sir. Sa kanila. Total, kanina mo pa naman sila sinisilip. Biro pa niya.
Isinuot ko ang aking kamay sa kanyang neckline at doon, pinagsawa ko ang aking kamay. Dahil sa kakaibang pagnanasang nararamdaman ko para kay Miss Jean, ay pinasaya ko siya. Tumanggi ito. "Sir, pasasayain na lang kita. Hindi mo kailangang pasayain ako." Wika ng dalaga na alam kong nasisihan siya sa aking ginagawa at maaaring bumigay ng tuluyan. Hinawakan ko ang kanyang katawan. Humigpit ng humigpit ang hawak niya sa aking batok dahil sa sayang nararamdaman. Gusto kong pag-iinitin ng gusto ang dalaga upang makipag-niig na siyang tuluyan doon din sa lugar na yon. Hindi naman pumapasok kaagad ang mga tao ko sa ibaba kung sino kaya't malakas ang loob kong hindi kami maaabutan ng boyfriend niya. "Oh sir, please, stop." Hiling muli ni Jean. Siya na mismo ang bagyang lumayo at itinuloy ang pagpapasaya sa akin. "Malapit na Jean," wika ko at ako'y tila nanigas ang katawan sa saya. Pinagigihan pa ni Jean ang ginagawang pagpapasaya sa akin. Bilib na bilib talaga ako sa dalaga. Dati kasi lagi kami bitin at di ako makarating sa kasukdulan. Ngayon naman ay narating ko na ang kasukdulan. Pero bilib din ako sa tibay ng loob niya at hindi siya nadala ng init ng kanyang katawan at magpaangkin sa akin ng tuluyan. "So, paid na ako sa first project sir ha?" Biro nitong muli. Nanghina ako sa saya na ibinigay sa akin ni Jean. Kahit nabitin ako dahil ang gusto ko sana talaga ay maangkin ko siya. Pero okay na rin ito kesa wala. Nagayos ng damit ang dalaga. Magaling ding tong si Miss Jean at parang walang nangyari sa amin sa loob ng kwartong iyon. "So, paano sir? I have to go. Hope you enjoy it." Paalam ni Jean sa akin at tuluyan na ngang umalis sa construction site si Jean. Kahit na narating ko na ang kasukdulan, ay parang kulang pa rin ang experience ko kay Jean. Ito ang nagtatalo sa aking isipan. Siguro may second chance pa naman upang tuluyan ko nang matikman siya. Mula ng araw na yon ay parang naging hudyat upang bumalik sa normal ang aking araw-araw na buhay. Nakontento na lang ako sa pagpapasaya ni Jean. Pero sa isang sulok na aking isip ay nandun pa rin ang pagnanasa. Naging regular na din ang aming pagniniig ni Karina. Sekretong pagniniig. Mas madalas ko pa ngang naangkin ng kaibigan Hipag kaysa sa kanya dahil itong si Hipag ay naging busy na rin masyado sa kanyang trabaho. Bumalik na rin si Hipag sa kanilang bahay, kilabyanan, pero regular ko naman siyang sinusundo dahil sa kahilingan na rin niya. Hindi na kami nag-object mag-asawa sa pagbalik ni Catherine sa bahay nila upang maiwasan na rin ang pagdududa ng aking mga biyanan. Kapag nagkakasabay naman sila ng day off ay siguradong may nangyayari sa aming tatlo. Lumipas ang ilang buwan ay sumapit ang kaarawan ng aking magandang Hipag. Hiniling niyang wag na kami mag-party o out of town na ipinagtaka naman ni Mrs. Halos lahat kasi ng birthday niya ay puro may handaan, puro out of town, sa beach or sa pool. Gabi, bago sumapit ang kanyang kaarawan ay nag-dinner kaming lahat, si Bianan, si Bayaw, si Mrs. at Hipag. Pero naunang umuwi matapos kumain ang aking mga biyanan, kasama nilang umuwi ang aking Bayaw. Nang maiwan kaming tatlo ay nagkwentuhan kami at muling tinanong ni Angel ang kapatid, "Sis, bakit na iba yata ngayon ang birthday mo?" Tanong ni Mrs. "Ate, may wish sana ako ngayong birthday ko." Sagot ni Kat, "Siguro, time na para mag-boyfriend ako." Natatawang pabiro pa nitong sagot. "Good then, find one sis." Sagot naman ni Mrs. Napatingin pa sa akin si Hipag na tila nangaakit. "But before that, I want to do something memorable to my birthday tomorrow." Wika ni Kat. "Then, what is it?"
Tanong ni Mrs. Wala naman akong kibo at hinayaan ko na lamang mag-usap ang magkapatid. Can I have kuya tomorrow? Wika ni Kat. Napangiti na lamang kaming mag-asawa sa hiling ng kapatid. Ano ka ba? You have your kuya naman. Palagi, hindi ba? Sagot ni Mrs. Well, oo, but not just like that. I mean, baka pwedeng maimutin naman ako ni Kuya Bogs. Natatawang wika niya. I wanna have him the whole day of my birthday. Natatawang paliwanag ni Kat. Ikaw talaga sis. Natatawang wika na lang ng aking asawa. Total daw, ay may pasok naman si Mrs. bukas. Ay pumayag din siya. Pinaliwanag pa ni Kat na bago man lang daw siya mag-boyfriend ay masolo niya ako. Dahil posibleng maging madalang na kaming magniig pag nagkataon. Ako naman sa aking sarili ay medyo nalungkot. Ito na kasi ang time na matitikman ng ibang lalaki ang aking magandang hipag. Pero ganun talaga ang panahon. Hindi ko naman asawa ang kapatid ng aking asawa. Kung pwede nga lang, bakit hindi? Basta, dapat makilala ko muna ang manliligaw sa iyo ha. Pilin ko pa kay Kat. Umuwi kaming tatlo at hinatid namin si Kat sa bahay nila biyanan. Nagkasundo kaming susunduin ko na lamang siya bukas pagkatapos kong ihatid ang ate niya. Pumayag din akong mag-day off upang maibigay ko naman ang wish ng aking mahal na hipag. Subalit, sa yugto ng aking buhay, hindi ko lubos sakalain ang mga sumunod na pangyayari.